Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren sa pangalan ng channel na ito ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na kanyang kaloob upang muli siyang makapaglingkod sa inyo ng mga nauukol sa mga salita ng Panginoon. At una po ay ang ating pagpapasalamat sa Diyos na bukod sa ginagawa nating pag-iingat ay mahalaga ang tulong ng Diyos kaya tayo naliligtas sa mga kapahamakan, lalo na sa hagupit ng virus na lalong nag-iigting sa ating bayan at gayon din naman sa ibang mga lugar. Ang ating pong pag-iingat at kalakip ng ating panalangin ang siyang nagliligtas sa atin, kaya huwag po nating kalimutan ang mga bagay na ito. At gayon din naman ating pong ipagpatuloy ang pag-aaral sa mga salita ng Diyos upang maragdagan po ang ating mga kaalamang espiritual. Sa oras na ito, ang ating pong teksto ay nasa aklat ng ikalawang Samuel sa kapitulo 22 at ang talata ay 8 na ganito po ang mababasa. Nang magkagayoy umuga ang lupa at nayanig, ang mga pinagtitibayan ng langit ay nangakilos at nangauga sapagkat siya ay nagalit. Dito po ay mayroong pahayag ang propetang si David. Ano po ang kanyang pahayag? Umuga ang wika, ang lupa at nayanig. Ang tinutukoy po niya ay yung earth, mga magulang at mga kaibigan. Pagkatapos, ang sabi niya na ugari naman ang wika, yung mga pinagtitibayan ng langit at nakilos. Ang tinutukoy po ni David ay ang mga patibayan ng langit. Ibig sabihin niya, mayroong mga patibayan o mayroong fundasyon ang langit, at nang ang Diyos ang wika ay magalit, nakilos ang mga nasabing pundasyon at patibayan, gayon din naman umuga ang wika at nayanig ang lupa o ang earth. Malinaw po na sa pahayag na ito ng propeta, mayroon pong fundasyon, mayroon pong pinagsaligan, mayroon pong patibayan. At dun sa talata, ang sabi, pinagtitibayan ng mga langit. Iba po yung patibayan ng langit o fundasyon ng langit doon sa langit mismo. Ngayon, nang magalit ang wikaan Diyos, umuga o nakilos ang nasabing mga patibayan o pundasyon, pati ang lupa, ang wika, ay nakilos din at umuga. Ngayon, ang tanong natin, yun lamang po bang langit ang mayroong mga patibayan o pundasyon? At sino ang naglagay ng fundasyon o patibayan ng mga langit? Dito rin po sa pahayag ng Haring si David sa kanyang mga salmo o awit, ang kapitulo ay 102 at ang talata
ay 25. Nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Malinaw po dito sa talata na maging ang lupa o ang earth, meron pong mga patibayan o pundasyon. Sino po ang gumawa o naglagay ng pundasyon ng earth o ng lupa? Yun din pong naglagay ng pundasyon ng langit. Iisa lamang po ang tinutukoy. Sa makatwid bagay ang Diyos o ang Panginoon kung itataas po natin ang pagbasa nung Salmo ni Propeta David. Sa madaling salita, ang sanlibutan, meron po itong mga pundasyon. Ibig sabihin, ang langit, merong pundasyon o patibayan. Gayun din naman ang lupa o ang earth, meron po itong pundasyon o patibayan na kapwa itinatag, kapwa inilagay, kapwa ginawa ng Diyos, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, papaano pa inilalarawan sa mga kasulatan yung pundasyon o mga patibayan o saligan ng earth o ng lupa? Dito po naman sa Kawikaan 8:29, basahin po natin yung huling bahagi. Ganito ang nakasulat: nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Iniayos daw po niya ang mga patibayan o pundasyon o saligan ng lupa o ng earth. Sino po ang nag-ayos ng mga patibayan ng lupa? Tinutukoy din po ang Diyos, yung manlalalang, yung creator, yung lumikha ng sanlibutan, ng langit at ng lupa. Siya po ang naglagay ng mga patibayan ng mga langit at pundasyon ng lupa, at ito po ay iniayos ng Diyos ayon sa talata ng Biblia. Paano po inayos ng Diyos ang pundasyon o patibayan ng lupa? Basahin naman natin sa aklat ni Job 38, ang kapitulo at ang talata ay 4 at 5. Ganito po ang ating mababasa. Ang tanong natin, paano inayos? Iniayos daw ng Diyos ang mga patibayan ng earth o ng lupa. Ito po ang sabi: saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa o ng earth? Malinaw, merong mga patibayan ang lupa na inilagay, itinatag, ginawa ng Diyos ayon sa talata. O basahin natin sa 5. Paano po iniayos ang mga patibayan? Sinong naglagay ng mga sukat niyaon? Kung iyong nalalaman, o sinong nag-unat ng panukat diyan? May sukat pala yung mga patibayan ng lupa. Merong measurement. May linya pala yung pundasyon ng lupa, mga magulang at mga kaibigan. Ayon po dito mismo sa nakasulat sa aklat ni Job. Kaya nga, iniayos ng Diyos ang langit at ang lupa, sapagkat mababasa rin sa ibang mga talata ng Biblia, iniayos din ng Diyos ang langit. May pundasyon ito, natural, nasa ayos o nasa hulog, nasa sukat o ginamitan ng panukat. Yung langit, pundasyon nito, yung lupa o earth
at ang patibayan o pundasyon ng earth o ng lupa. Pag sinabing may sukat, hindi lamang po yung literal na linya o line ang dapat nating malaman. Kasama po dyan yung sinasabing computation ng yung pong computation ng load o ng kapasidad na kayang dalhin ng earth o ng lupa. Parang yung nagtatayo po ng building, may pundasyon na inilalagay. Yung pundasyon ng building o ng gusali o ng edipisyo, may computation po yun, may measurement po yun. Yung kakayahan na magdala ng bigat ng edipisyo o ng building. Kinukumpute po yan ng mga engineer, mga structural engineer, mga magulang at mga kaibigan o ng ibang may mga kaalaman dito. Gayon din po ang earth o ang lupa. Ginawa ng Diyos ang lupa o earth, pero bago po ito ginawa ng Diyos sa pasimula ang wika, ay nilagyan niya ng mga patibayan at iniayos ng Diyos ang mga patibayan. Merong measurement, may sukat, may komputasyon kung gaano ang kayang dalhin ng lupa o ng earth. Bakit po? Basahin natin. Bakit kailangang may computation ng kayang dalhin ng lupa o ng ibabaw ng lupa? Ang gawa ng Diyos, mga magulang at mga kaibigan. Dito sa Salmo ni David, 115:16, ang mga langit ay mga langit ng Panginoon, ngunit ang lupa ay kanyang ibinigay sa mga anak ng mga tao. Yung po kasing lupa o yung earth, yung po ay ibinigay sa mga anak ng tao. Kaya nga kung natatandaan nyo yung nakaraang video natin, nilikha ng Diyos ang bansa ng mga tao upang manahanan sa ibabaw ng lupa. Yun ang ibig sabihin, ibinigay ang lupa sa mga tao para doon sila tumahan. At malinaw na ang gusto ng Diyos, kalatan ang earth o ang lupa ng mga bansa na kanyang ginawa para doon sila manahan. Natural, nalalaman ng Diyos kung gaano ang magiging dami ng populasyon ng tao. Ang sabi niya, kalatan. Kaya nga ayaw niya ng siksikan sapagkat alam ng Diyos na dadami ang bilang ng mga tao. Sa ngayon, bilyon na. Marahil ay hindi lamang 7 billion ang mga tao sa balat ng lupa. Gaano kabigat yan, mga magulang at mga kaibigan? Kahit yan ay kalat, kahit yan ay naka-spread sa lupa, natural ang bigat ng mga tao na hindi lamang 7 bilyon sa kasalukuyang panahon. O sabihin na nating menos ng kaunti sa 7 billion, mabigat pa rin yan. Mga magulang at mga kaibigan, nasaan po yung mga taong yan? Nasa ibabaw ng lupa. Ngayon, bukod doon sa bigat o timbang ng bilyong-bilyong mga tao na dala o dinadala ng lupa na nilikha ng Diyos, ano pa ang nagpapabigat sa dala ng lupa o ng earth? Yung gawa ng mga tao. Ang mga bansa ngayon ng mga tao nahilig doon sa mga skyscraper na tinatawag. Merong mga residential tower, merong mga commercial tower. Dito sa Asia, hindi lamang iisa. Yung sinasabing building na napakataas.
Ang natatandaan ko at least 4 dito lamang sa Asia. Sa Amerika, mga magulang at mga kaibigan, ilan ang mga building dyan na kung tawagin ay mga tore, merong Twin Tower na yun po ang sinasabing nasira noong 9/11, yung merong Empire State Building, meron pang ibang mga tower dyan sa New York, sa iba't ibang lugar ng Amerika. Pagkatapos sa Europa, yung mga malalaking mga edipisyo na malapalasyo, mga magulang at mga kaibigan, puro mabigat yung mga iyan na pawang nakatatag sa ibabaw ng lupa o sa balat ng lupa, plus yung bilyong bilang ng mga tao na ang bigat nito ay dala ng lupa. Alam ng Diyos lahat yan Kaya nilagyan niya ng pundasyon. Pansinin po natin, iba yung pundasyon ng lupa dun sa lupa. Yung pundasyon, yun po ang magdadala ng bigat ng nasa lupa, kaya na tao, kaya gawa ng mga tao dito sa balat ng lupa. Di ba sa Middle East, meron pang sinasabing pinakamataas na building, tallest building, mga magulang at mga kaibigan, sa Middle East, sa Europe, sa North America, sa Asia, napakaraming mga mabibigat na mga building o mga edipisyo. Kung tawagin ay mga tower, sa Malaysia, meron din yan. Yung Petronas Tower, puro mabibigat yung mga iyan. At yung bigat ng mga iyan nakakarga dito sa ibabaw ng lupa. Kaya sana mapansin natin at madalumat natin ang mga kagilagilalas na gawa ng Diyos upang atin pong ma-appreciate hindi lamang yung talino nung lumikha, kundi yung kanyang foresight, yung kanyang kaalaman, na nang kanyang sabihin, kakalat ang tao sa lupa, alam niya na bilyon ang mga taong mananahan sa lupa at ang bigat nito nandito, dala ng lupa. Pati yung mga building na gawa ng mga tao sa iba't ibang mga bansa na ang iba ay luho na lamang ng tao. Yan ay mga mabibigat na dadalin din ng earth o ng lupa, kaya ang ginawa ng Diyos, pinatibay. Nilagyan ng pundasyon ang lupa o ang earth para ito ay matatag, para ito ay lumagi. Pero wag po nating ipagkamali, baka tayo magkamali. Ibig bang sabihin ito, ang lupa o ang earth ay walang hangganan o walang katapusan? Hindi po, mga magulang at mga kaibigan. Bagaman mababasa sa Biblia na lumalagi, hindi ibig sabihin nun hindi magtatapos, mga magulang at mga kaibigan. Ito po, aking babasahin. 119:90. Iyong itinatag ang lupa at lumalagi. Itinatag ng Diyos ang earth, lumalagi. Pati yung purpose ng Diyos, pati yung bigat nitong earth, alam ng Diyos yan, kaya nilagyan ng mga patibayan. Yun lamang ang ibig sabihin nun. Sa kabila ng bigat na dinadala ng earth o ng lupa sa dami ng tao at sa mga gawa ng tao, mga edipisyo, kung ano-ano pa, hindi po natitinag yung earth, matatag, hindi gumuguho, kasi nga may pundasyon ang ibig ba sabihin yan forever and ever and ever at wala nang katapusan? Basahin po natin. 91, namamalagi sa araw na ito, yung earth at yung heaven. Bakit po? Ayon sa iyong mga alituntunin
sapagkat lahat ng mga bagay ay mga lingkod mo. Kaya lamang namamalagi o lumalagi dahil po sa alituntunin o ordinances ng Diyos. Mayroong atas o utos na sinusunod ang langit at ang lupa at ang kanilang mga patibayan o pundasyon. Sila ay namamalagi, lumalagi, matatag, matibay dahil po sa alituntunin ng Diyos o dahil sa salita ng Diyos. Pero pansinin po natin doon sa 2 Samuel, nung magalit ang Diyos, nauga ang lupa kahit may pundasyon. Nung magalit ang Diyos, yung mga patibayan ng langit ay nakilos. Kaya pag talagang panahon na para ang Diyos ay magawa ng kapasyahan na tapusin, wakasan ang pananatili o ang paglagi ng langit at lupa, mangyayari po yan. Nung magalit nga lang, umuga na. Ibig sabihin, yung mga pundasyon, matibay yan. Kung hindi yan, uugain ng Diyos. Mamamalagi yan ayon sa kalooban ng Diyos. Yun lamang ang ibig sabihin. Alam naman natin, dun sa sulat ng mga apostol, mapupugnaw sa matinding init ang langit, ang mga gawang nasa langit, ang lupa, ang mga gawang nasa lupa, yung mga edipisyo, yung mga building, yung mga tower, yung mga iba't ibang gawa ng tao. Kaya sana mapansin po natin yan. At samantalang tayo ay narito sa lupa, na sabi ng Diyos ay upang tayo manahanan, ang sabi rin ng Panginoon sa Gawa 17:27, hanapin ninyo ang Diyos. Ayon po sa salita ng Panginoon. Binibigyan tayo ng panahon habang hindi pa niya kinikilos ang lupang kinaroroonan natin, habang hindi pa niya winawakasan, habang hindi pa niya pinupugnaw, hanapin natin ng Diyos at tayo'y maglingkod, tayo'y sumamba, tayo'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Hanggang dito po at salamat po sa inyong pagsubaybay.